Ayan, isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Carl Patrick Sahagon Tadayo, isang guro mula sa Olongapo City National High School Schools Division of Olongapo City. Ayan, pwedeng Tutor Carl na lang ang inyong itawag sa akin. So ako muna ang hahalili kay Tutor Edward na makakasama ninyo para sa Araling Panlipunan 10. At syempre, makakasama rin natin ang isang apakahusay na tutor mula rin sa Olongapo. Dahil nga ngayong taon na ito ay nasa Itulay level up na tayo. At ang makakasama natin para sa taong ito ay si Tutor Leia. Pasok! Hello, Tutor Carl. Tama yun. Talagang level up tayo ngayong taon dahil talaga namang walang kaduda-duda na every Thursday sa araw ng Webes tayo ang makakasama. Yes, and bago tayo magsimula, Tutor Leia, mag-shoutout muna tayo ng ating mga viewers mula sa ating Facebook Live broadcast at maging sa ating YouTube Live. Pwede na kayong mag-iwan ng inyong mga komento at mamaya ito rin ang ating gagamiting medium sa inyong aktibong partisipasyon at pakikilahok sa ating talakayan. Pero, Tutor Leia, syempre nais rin nating batiin muna ang ating Regional Education Program Supervisor, Dr. Angelica Burayag, ang ating Schools Division Superintendent sa Olongapo, si Ma'am Laila ni Samson Cunanan, ang ating ASDS, Dr. Mylene M. Minimo. Ayan, Tutor Leia. At syempre, meron ka pang nais batiin, Tutor Leia. Of course, syempre, hindi pa huhuli. Gusto kong batiin ang ating school na pinagmulan. Syempre, ang Olongapo City National High School mula sa SDO Olongapo. Ganun din ang mga masugid na taga-suporta ng ating Itulay tuwing araw ng Webes. Okay, so isang magandang hapon po sa inyong lahat sa OCNHS, sa Schools Division of Olongapo City, Region 3 at sa lahat ng nanunood, naabot at patuloy na sumusubaybay sa programang Itulay Online Tutorial, hatid lamang sa inyo yan ng DepEd EdTech Unit. Ayan, magbabasa muna tayo, Tutor Lay, ng mga shoutout mula sa ating taga-subaybay na guro, magulang at syempre ang ating mga minamahal na mag-aaral. Ayan, magbasa tayo, Tutor Lay, ng mga comments. Okay, mula dito kay Rainiel Manabat de Vera, sabi niya, Tutor Carl, good afternoon. I'm Rainiel Manabat de Vera, grade 10 Zara, watching from Macabebe High School. Hello dyan sa mga taga Macabebe High School. Yes, okay. Si Annie Loris. S. Garcia, 10-1 SPA. Ayan, nanonood. Itong mga students ko rin from SPA, ng mga students natin sa OCNHS. Nakakatuwa na Special program in the arts. Sabi ni Lian Almuete from 10 Einstein. Okay. Andito rin si Chess. Kristen May Bernal, SPA again. Mula sa SPA 10, Alice G. Reyes. Okay, Sir Carl. Ayan, so binabati rin natin syempre yung ating mga teachers na kasama. Nanunood ngayon si Ma'am Geraldine Lazaro, isang master teacher mula sa Olongapo City National High School din. Si Doc RJ Calaguas mula Magalang, Pampanga na nanonood din. Ayan, si Ashley Canicula watching from Olongapo City National High School, SPJ 10 Blast Ople. Ayan, mga advisory ko yan. Thank you for the active participation. Good afternoon, Rainiel Manabat de Vera, Ten Zara, watching from Macabebe High School. Nakakatuwa, Tutor Lay, kasi umaabot tayo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Napakarami nating natuturuan. So ngayon ang po, malakasan. Yes, ayan, maraming salamat sa lahat ng tumututok ngayon. Pero bago tayo magsimula, paki-like at i-share itong ating FB live tutorial para sa Araling Panlipunan 10 para mas maraming maabot. Pwede rin ninyong i-mention yung inyong mga kaklase para sa ganon, mas maraming maabot at matuto para sa Araling Panlipunan 10. Ayan, sa sandaling ito, sa tingin ko, nais ko na kayong yayain mga online learners. Tara na, magsimula na tayo sa ating talakayan. Tutor Lay, handa na po kaming matuto. Okay, thank you, Tutor Carl. Muli, isang magandang hapon sa ating lahat. Nais kong magpakilalang muli para sa kabatiran ng ating mga tagapanood. Ako si Binibining Leia Ruth Arlaso mula sa School Division Office of Olongapo City. Okay? Ayan. Ako ay makakasama ninyo tuwing araw ng Webes mula 3:40 hanggang 4:20 ng hapon. Para sa araw na to, kasama ko si Tutor Carl, pero sa mga susunod na panahon, makakasama natin si Tutor Edwin mula sa SDO Bataan. Pwede nyo kaming mapanood sa aming mga Facebook pages, ang DepEd EdTech Unit at DepEd Tayo.
Kami rin ay inyong masisilayan at matututo rin kayo dahil kami ay pwedeng mapanood live sa pamamagitan ng YouTube channels, ang DepEd Educational Technology Unit at DepEd TV. Okay. Ngayong hapon na ito, pero bago yon, nais kong sabihin na dito sa Iskopil, ikaw, sila, ako, tayong lahat ay pawang mga Pilipino na pagtutulong-tulungang pandayin ang diwang makabayan, makadiyos, makakalikasan at makatao. Okay, sa tingin ko, pwede na tayo magsimula. Okay, para sa Quarter 1, Week 1, ating pag-aaralan ang konsepto ng kontemporaryong issue. Tulad ng sinabi ni Tutor Carl kanina, kinakailangan para maging ganap ang ating pagkatuto, kailangan handa din tayo sa mga gamitan. Una, ang self-learning module. Siyempre, katabi dapat natin ang ating mga panulat, ballpen o lapis, ang sulatang papel, at siyempre, ang ating quiz notebook. Okay, sa session na ito, gagamit tayo ng hashtag na pwede nyo rin ilagay sa ating comment section, hashtag Filipinos. Ulitin ko, Filipinos. Okay, so, muli, para sa ating most essential learning competency, para sa linggong ito, tandaan, dapat nasusuri natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Ito ay MELC na nagmula sa Department of Education na siya ring nakasulat sa ating ginagamit na mga self-learning module, particular para sa linggong ito, para sa Quarter 1. Okay. Nais kong isa-isahin ang mga layunin na ating magagawa or masusunod. Okay, number 1, nabibigyang kahulugan ang kontemporaryong issue. Number 2, natutukoy ang mga uri ng kontemporaryong issue. Number 3, napahahalagahan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong issue. At pang-apat, nakapagbibigay ng sariling mungkahi sa paglutas ng mga kontemporaryong issue na kinakaharap ng ating mga kinabibilangang komunidad. Okay, so inaanyayahan ko muli ang ating mga online learner, partikular ang mga mag-aaral mula sa grade 10 na tayo ay sabayan habang ating tinatalakay, pinapalalim at binibigyan ng diskusyon or pagpapaliwanag at ang mga paksang ating tatalakayin ngayong hapon. Para sa subukin, Activity 1, narito ang panuto. Kinakailangan nating basahin ang mga pahayag, tukuyin ang terminolohiya na inilalarawan. So ang tanong po at tanong ng bayan, handa na ba tayo? Handa ka na ba? Okay. Para sa unang tanong, ito ang mga suliranin o pangyayaring gumagambala sa kalagayan ng ating pamayanan at sa bansa. Pipiliin lang po ang letter at pwede nating ilagay sa ating chat box. A, napag-uusapan at dahilan ng debate. Number 2, ito ay isyong pangkapaligiran. Letter C, isyong pangkalakalan. Letter D, isyong pangkalusugan. O letter E, kontemporaryong issue. Ulitin natin. Anong letra kaya ang pwede nating isagot sa paglalarawan na ang mga suliranin o pangyayaring gumagambala sa kalagayan ng ating pamayanan at sa bansa? Anong letter kaya yan? Letter A, letter B, letter C, letter D, o letter E? Okay, habang hinihintay natin ang ating mga sagot sa chat box, then pwede nating ulitin ko ang tanong. Sinusukat natin dito ang inyong kaalaman muna tungkol sa kontemporaryong issue. Ano kaya ang maaaring sagot dito? Letter A, letter B, letter C, o letter D? Okay? Pwede tayong sumagot sa ating chat bio. Ano kayang sagot dyan? Kapag ang suliranin o ang pangyayari ay gumagambala sa kalagayan ng ating pamayanan at sa bansa, anong tawag natin dyan?
Okay, online learners, anong letter kaya? A, B, C, D, or E? Naghintay tayo ng mga sagot. Ito ba ay kontemporaryong issue? Isyung pangkalusugan lamang? Isyung pangkalakalan? Isyung pangkapaligiran o ito ay napag-uusapan at dahilan ng debate? Anong tinutukoy natin dito na terminolohiya? Base doon sa paglalarawan na ibinigay natin sa naunang item. Okay? Grade 10 learners and sa ating mga watchers from YouTube, ano kayang sagot dito? Okay, sige. Punta tayo sa pangalawang tanong habang hinihintay natin ang ibang kasagutan mula sa ating Facebook users. Okay, so ang sagot ay letter E, kontemporaryong issue. Okay. Punta tayo sa susunod na tanong. Ang isang pangyayari ay nagiging issue kung ito ay letter A, na pag-uusapan at dahilan ng debate, isyung pangkapaligiran. Okay. Letter C, isyung pangkalakalan. Letter D, isyung pangkalusugan. And letter E, kontemporaryong issue. Okay. Tama yung sagot kanina ni Robbie, letter D. Okay, punta tayo sa ikalawa. Ulitin ko, ang isang pangyayari ay nagiging issue kung ito ay letter A, na pag-uusapan at dahilan ng debate. Letter B, isyung pangkapaligiran. Letter C, isyung pangkalakalan. Letter D, isyung pangkalusugan. Or letter E, kontemporaryong issue. Sa ilan daw nagiging issue ang isang bagay? A, B, C, D, or E? Ano kayang sagot, mga online learners? Okay. Ang sagot natin ay okay, letter A. Kapag ito ay tama si Jessa and K, very good. So letter A kapag ito ay napag-uusapan at dahilan ng debate. Tama si Pauline, Christian May, Bernal, Annabelle, and okay, very good. Napakahusay talaga ng mga learner natin. Letter A. Okay, punta tayo sa ikatlong tanong. May apat na uri ang kontemporaryong issue. Ang isyung panlipunan, pangkalakalan, pangkapaligiran, at pangkalusugan. Alin sa mga sumusunod na bibilang ang usapin sa pandemya tulad ng COVID-19? Ito ba ay A, na pag-uusapan at dahilan ng debate? Letter B, isyung pangkapaligiran. Letter C, isyung pangkalakalan. Letter D, isyung pangkalusugan. Or letter E, kontemporaryong issue. Ulitin natin. Ang tanong, mayroong apat na uri ng kontemporaryong issue. Ang isyung panlipunan, pangkalakalan, pangkapaligiran, at pangkalusugan. Saan natin pwede ilagay or ihanay ang usapin tungkol sa pandemya, partikular ang COVID-19 na nararanasan ng buong Pilipinas at ng buong mundo? Is it letter A, B, C, D, or E? Ano kayang sagot dyan? Lahat tayo apektado niyan. Okay, anong letter kaya, learners, ang pwede nating ilagay dyan? Is it A, B, C, D, or E? Chat box po tayo, lagay natin yung ating mga sagot doon para nakakasabay tayo sa pag-aaral natin ngayong hapon. Number 3, anong letter kaya? Yes. Okay.
Ayan, Tutor Lea, no, habang hinihintay natin yung mga kasagutan pa ng ibang mga estudyante, nais din nating batiin yung ating mga online learners na nanonood, no? From halimbawa, good afternoon po, Zaina Astrid Ila Varias from STE 10 Newton. Magandang hapon sa inyo dyan. I think ito yung mga STE students. So magandang hapon sa inyo dyan. Ayan. May lumalabas na yata, Tutor Lea, may mga lumalabas ng mga answers. Yan, ayan, nakikita natin ngayon si Claire, no? Sabi nila Claire, letter D daw po. Jan Sedi D, Jessa. Jessa May Andaya, letter D din daw po. Annabel C. Olave, letter D. Sok Villalunguan, letter D. Sabi nila Yarnella, letter D. Tutor Lay, tama ba? Letter D ba ang tamang sagot sa number 3? Siyempre naman, letter D talaga. Eksaktong-eksakto. Annabel Olave, number 3, letter D. Very good. Okay, punta tayo sa ika-4 na katanungan. Ito yung mga suliraning may kinalaman sa kapaligiran at pangkalahatang kaligtasan ng mamamayan. Narito ang ating mga pagpipilian. Letter A, favorite natin na pag-uusapan at dahilan ng debate. Letter B, isyung pangkapaligiran. Letter C, isyung pangkalakalan. Letter D, isyung pangkalusugan. And letter E, contemporary issue. Ano kayang sagot dyan, Tutor Carl, ng ating mga learners? Kapag ang isang bagay ay may kinalaman sa ating kapaligiran or sa mga pangyayaring may kinalaman sa kalikasan, halimbawa, saan sila pwedeng ihanay na uri ng issue? At syempre, Tutor Lay, no, lagyan nila ng numero yung kanilang sagot para matukoy natin kung anong bilang yung kanilang sagot. At nais ko rin batiin ito, si Jessamy Andaya watching from Grade 10 Rojas of Bued National High School SDO 1 Pangasinan, #Bida ang Handa. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Pangasinan. Okay, yes. Hello sa mga taga Pangasinan. So, ang sagot sila sa number 4, J.R. Tutaan, Annabel Olave, Sok Bilyawan, 4B, 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 mukhang pulidong 4B, Sir Carl. So talagang very good, no? Nakakatuwa ang mga grade 10 learners. Okay, let's move on to number 5. Pero pakita natin ang sagot. Okay? Ang sagot ay... Ayan na. Hintayin natin. Ayan. So, sumasagot din si Elise. Sabi ni Elise, letter B daw. Marticio, ni Mark, letter B daw. Okay, tingnan natin kung tamang sagot. Ayan. Galing. Okay, let's move on to the next one. Mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Letter A, na pag-uusapan at dahilan ng debate. Letter B, isyung pangkapaligiran. Letter C, isyung pangkalakalan. Letter D, isyung pangkalusugan. And letter E, contemporary issue. Lagyan po natin ng number bago ang tamang sagot sa ating chat box para po, ayan, mas maganda. Sabi ni John Sebi, number 5, letter C. Okay. Sabi ni Annabelle, watching from, San Isidro Integrated National High School. Rainiel, C. Saina, C. Paulian, 5CK, 5C. So, very good talaga, Sir Carl. Check natin kung tama. Ang tama sagot naman. Wow. Isyong pangkalakalan, letter C. So, very good. Okay, napakahusay. Pero bago ang lahat, Tutor Lee, tanungin naman natin yung ating mga online learners. Ilan sa inyo ang nakakuha ng 5/5? Sige, okay, habang kino-comment nila kung ilan yung score na nakuha nila, Tutor Lee, batiin din natin si Rafael John Roman Pana, watching from San Fernando National High School. Camsur. Wow, Camsur. Yes. Talaga naman, Camarines Sur. Okay, si Mary Jody Samantha Palma ng 10-1. From Manggahan High School, Pasig City, Tutor Carl. Talagang nationwide, no? Nakakatuwa ang mga learners talaga. Sumasabay. Okay, 5/5. Si Eunice Flora, ganun din si Andrea Mariano Edquiba, 5/5. Talaga naman. Arlie Fernandez Nelias Raboy is 5/5. Okay, si Kay Ann. All right. Okay, Tutor Carl, puntahan na natin itong balikan. Okay? So, punta na tayo dito, online learners.
kanina pa natin binabanggit ang salitang to. So, meron na akong tanong dito para sa iyo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng issue? O, kapag sinabing issue, may issue ka, or anong issue, or anong ganap, anong sabi, ano kaya yun? Ano ang pwede niyong ilagay na kasing kahulugan na isang salita at sinabi nating issue? Diba, Tutor Carl? Yes, Tutor Lay, no? So, isang magandang salita na napaka-halaga sa pag-aaral ng Aralaling Panlipunan 10, yung tinatawag nating contemporary yung issue. So, para sa inyo mga online learners, ano ba yung ibig sabihin ng issue? Pwede kayong mag-comment sa ating comment box. Yes, comment tayo. Anong ibig sabihin ng salitang issue? Sabi ni Rainiel Manabat, Tutor Carl, problema po. Okay? Si Nicole naman, okay, ang sabi ni Leo, kwento. Sabi ni Josephine, usapin na may iba't ibang paraan ng pagtanaw, napakalalim, no? Pero napakaganda ng kanyang definisyon. Tama, Tutor Carl? Yes. Yes na yes. Okay. So, iba-iba nga naman tayo ng pagtingin sa mga pangyayari. So, maaring yon ay issue sa pananaw ng iba, sa atin hindi. Okay, so liranin, argumento, napakagandang terminolohiya ng argumento. Usapin. Okay, so sa tingin ko, bigyan na natin Tutor Carl ng mas pagpapalalim kung ano nga ba ang issue. Yes. Okay, so meron tayo ditong another activity. Tuklasin, ito ay halo letra lamang na kung saan inyong itong bubuuin or ilalagay sa tamang pagkakaayos. Okay, so ang number 1, paniniwala sa pagkakaiba-iba ng lahi at ang katangian at pisikal na anyo ay nababatay sa lahi ng isang tao. Okay, ano kayang issue yan? Buuin natin at Tutor Carl ilalagay nila sa ating comment box. Okay. Tama ka dyan, Tutor Lay. At habang sumasagot sila sa baba, sa ating comment box, nais ko ring batiin syempre si Kay Ann Berbon, watching from Difon National High School, DNHS, Difon, Quirino. Ayan, meron na rin tayo from Quirino, nakakatawa. And of course, magandang araw po sa lahat, Tutor Carl at Tutor Lay. Watching and listening po, present si Mark Edward. Tutor Mark Edward is from Mabalacat, Pampanga. Wow! Hey, Sir, Tutor Carl, mukhang sila, game na game na. So, rasismo ang sagot nila. Number 1, rasismo, sabi ni Mark Edward, ni Ashley, and ni Elise. Wow, rasismo or racism sa wikang Ingles. Okay, so very good, no? Punta tayo sa ikalawa, Tutor Carl. Okay? Yes. Ito ay sinadyang kahulugan o pananakot, kaguluhan o pananakot na ginagamitan ng karahasan ng isang pangkat o ng isang estado upang matamo ang isang adhikaing politikal o kriminal. Ano kaya yan? Okay, sige. Ano kayang salita yan? Sabi ni Josephine Lumbao, ang hirap ng term sa Filipino. Di yan, magagaling tayo, kayang-kaya natin yan. So kahit na anong lalim yan, alam kong kaya natin yan. Okay. So may sumagot na, Tutor Carl, nababasa mo rin ba yung kanilang sagot sa number 2? Yes. Napakaraming sumasagot, no? Napaka-active ng ating mga online learners, nakakatuwa, Tutor Lay. Siyempre, sabi ni RJ Calaguas, terorismo, Tutor. RJ Calaguas, nanonood. Hello, Tutor. Sabi ni Mary Jody Samantha, number 2, terorismo. Justin Aquino, tama rin. Ganun din si Ashley. Sa Nicola. Okay. Talk natin. Very good. Okay, let's move on to number 3. Isang kondisyon ng katawan na kulang sa bitamina o maling pagpili ng pagkain. Ano kaya yung terminolohiya na yan para sa number 3? Okay. Okay. Nakakatuwa ang mga estudyante, Tutor Carl. Talaga namang, yes. Okay. Sumasagot pa din si JR Tutaan, si Mark Edward, yung kanina sa number 2. Tama yung kanilang mga sagot. Si Sok Del Juan. Ayan. Tingnan naman natin, Tutor Lay, yung mga kasagutan nila sa number 3. Number 3, sabi ni Andrea Mariano, malnutrition. Ni John Sedi, number 3, malnutrition. Ganon din si Rika, si Yarnella, si Kayan, Justin, and Junior Tutaan. Check na. Tama nga naman. Malnutrition. Okay. Napakalinaw, ano? So, punta tayo sa number 4.
Ito naman ay tumutukoy sa pagtutulungan ng mga bansa sa buong mundo upang malayang makaikot ang mga produkto at serbisyo sa bawat bansa. Ano naman kaya ito? Okay, sa number 4. Sabi ni Josephine Dumbao, bad nutrisyon, pagbibigay sustansya. Okay, sige. Okay, ganda talaga ng boses ni Shooter Lee from Shooter RG Calagos. Thank you, Dr. Calagos. Okay, so ano kaya? Number 4, sabi ni Annabelle, globalisasyon. Number 4, Angel Dedicatoria, globalisasyon. Active din Shooter Carl, si Zaina and Pauline. Check natin. Tama! Number 4 is globalisasyon. Okay, punta tayo sa iba pa. Number 5, at naman kaya ang pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Yan, problema natin yan ngayon. Ramdam mo ba yung problem na yan, Shooter Card? Yes. Yes. Ano Di ba ngayon napakainit, minsan sobrang init, tapos biglang uulan. Di ba dati kapag parang na-adjust nga rin ng a month yung ano natin, yung tag-init at tag-ulan natin, di ba? Talaga nagbabago. Ayan, mukhang ramdam din ng ating mga learners ang problema na to. Kasi sabi ni Pauline, climate change. Sabi ni Junior Tutaan, ni Priyan, climate change. Ganon din si Mark and Zaina and Mary Jody. Let us stretch, Shooter Carl. Tama, climate change. Alright, ang galing talaga ng ating mga learners. Okay, so ngayon, kinakailangan pa natin ng pagpapalalim, Shooter Carl, kasi sa kontemporaryong issue, hindi lamang enough or sapat na alam natin ng terminolohiya, tama? Kailangan alam din natin magpalalim. Okay. So, ano nga ba ang contemporary issue? So, meron tayong salitang contemporary dito at andyan ang salitang kasalukuyan. So, tatandaan natin ang salitang kontemporaryo ay tumutukoy sa salitang kasalukuyan. Kasalukuyang nagaganap, nararamdaman, maaaring nakikita, naririnig. Okay? Yun ay, kasing kahulugan nun ay kasalukuyan, kontemporaryo. Ito rin ay maaaring napapanahon ang kontemporaryo. No? So, kung ano ang ganap ngayon, napapanahon, kontemporaryo siya. Tama ba, Shooter Carl? Yes, Shooter Lee. Tama. Pag issue naman, alamin natin, ang issue ay mga pangyayari. Diba? Sa lengguwahe ng mga kabataan ngayon, mga ganap sa earth, mga ganap sa buhay. Okay, mga suliranin. Kung babalikan natin yung chat box natin, Shooter Carl, ang daming naka-target ng salitang suliranin. Okay, lahat sila doon ay tumpak, no? So, paksa. So, hindi lang pala siya isang bagay lang na walang kwenta. Ito ay may mga paksa na talagang nararamdaman na natin, nakikita natin. Tama, Shooter Carl? So, ito rin ay kadalasang dahilan ng debate or ng mga argumento. Okay? So, nakakatuwa, no, na ito alam dapat natin ang kasing kahulugan ng mga yan, eh. At laging tatandaan, mga learners at Shooter Carl, ang mga issue ay maaaring positibo o negatibo. Laging nating tatandaan yan. Diyan sa ating flowchart, sabi ni Annabelle, okay, contemporary yung panahon, pangyayari na maaaring gumagambala. Tama yung term ni Annabelle, gumagambala. Diba? Kapag ang suliranin ay gumagambala sa'yo, at ikaw ay gustong sumali sa debate, at ramdam mo na negatibo, ang problema yun. Diba, Shooter Carl? Yes po. Okay. So, punta tayo ngayon dito sa pagpapalalim ng contemporary issue. Ito ay tumutukoy sa anumang pangyayari or paksa or tema na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Okay, panahon natin ngayon. Saklaw din ito ang lipunan at kultura. Okay, ano nga ba yung mga unit ng lipunan? Andiyan ang pamilya, tama? Andiyan ang simbahan, nandiyan ang paaralan, nandiyan ang pamahalaan, at ang kultura. At iyon ay saklaw din ng contemporary issue. Paano mag-isip ang mga tao, paano tayo kumikilos. Okay, nariyan din ang mga nakalipas na pangyayari. Pero litaw pa rin or ramdam pa rin natin yung epekto sa kasalukuyan.
So, maaari pa rin siyang nasa kategorya ng contemporary issue. Okay. Ang cute ni Josephine. Hello, Josephine Dumbao. Okay. At higit sa lahat, pinag-uusapan dito at kadalasang nagdudulot ng pangmalawakan at pangmalakasang epekto. Okay. Tama, Tutor Carl? Yes. Tama. Okay. Tuwang-tuwa si Pauline tsaka si Mary Jody. Ayan. Natutuwa sila sa ating paraan ng pakikipag-usap or ng diskusyon natin ngayon. Now, they are very active. Okay. Now, Tutor Lay, habang tayo ay nagkakaroon ng talakayan, maaari ninyo nga palang i-comment kung anong pangalan ninyo, kung saang eskwelahan kayo galing. Kasi yun din yung gagamitin natin, malay ninyo. Next week, magkaroon tayo ng School of the Week para matukoy natin kung alin sa mga sumusunod na paaralan ang merong pinaka-aktibong mga mag-aaral. Ayan, Tutor Lay. Kaya wag nyong, mag-comment kayo ng inyong eskwelahan, pangalan, yung section ninyo. Parang ano sir, no? Leia Lasso from OCNHS, ganun sir. Kasi yun yung pagbabatayan mo sir, di ba? Yes. So comment tayo doon sa chat box. Okay. Okay, punta tayo sa mga uri ng kontemporaryong issue. Okay. Ayan. Okay, nandiyan ang pangkapaligiran. Okay, pangkalusugan, pangkalakalan, at panlipunan. Tatandaan natin yung 4Ps ha, 4Ps. Pangkapaligiran, pangkalusugan, pangkalakalan, at panlipunan. Okay. Ayan. Unahin natin, Tutor Carl, ano nga bang isyung panlipunan? Ito ay mga issue o mahahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan, at ekonomiya. Yung mga binigay nating halimbawa dyan kanina, Tutor Carl, nasagot nila yan. Pero ang tanong natin, Tutor, at sa ating mga learner, magbigay kay sila ng halimbawa ng mga isyung panlipunan maliban dito sa binanggit natin. Yan. Nagme-mention na sila, Tutor Carl, ng mga Tutor Lay. And Tutor Lay, habang nagbibigay sila ng kanilang halimbawa sa kontemporaryong isyung panlipunan, ay basahin muna natin at banggitin yung ating mga masugid na taga-subaybay sa hapon na ito. Yes. Narito si Ashley Nilixa Bicanicula, watching from OCNHS din, SPJ 10 Blas Ople. Ayan, si Pauline Ramirez, mula naman siya sa Manggahan High School, Pasig City. Ayan, nakaabot na rin tayo ng Pasig. Magandang hapon, Pauline, and continue watching. Share this live para mas marami pang maabot. Ayan. Okay. Ayan, Tutor Carl, sa tingin ko, meron ng sumagot COVID-19 po para sa isyung panlipunan. Okay? So, alright, yan ang kanilang mga sagot. Kaya maliban doon kaya, ano pa? Halimbawa sa usapin ng paaralan ngayon, Tutor Carl at mga learner, ano kaya yung issue na pwede nating ilagay dito sa isyung panlipunan? Ano ba ang kadalasang nangyayari ngayon sa ating mga learner? Saan tayo natututo? Halimbawa. Okay. Yes, Tutor Lay, kaya nga ngayon, kung hindi ako nagkakamali, 2 lamang kasama ang Pilipinas, sa dalawang bansa na hindi nagko-conduct ng face-to-face classes. 2 na lang, tama yan. Ang Pilipinas at ang Venezuela, Ano kayang issue ito? Oo, ano kaya yan? Ayan. Okay. Ito, Tutor Lay, nakita ko na, sabi ni Josephine Lumbao, face-to-face o ituloy ang online. Ayan. Ayan. Pwede yan, So, isyung panlipunan din yan, Yung mga isyung may kinalaman sa edukasyon. Unang-una, sangkot tayo dyan. So, tama yan. Ano pa kaya? Halalan po. Okay. So, online classes, tama naman yan. Sabi ni Pauline Ramirez, Tutor Carl. Okay. Yes. Alright. Good afternoon din kay Miss Arlene Mercado. Nanonood si Miss Arlene Mercado from OCNHS. Okay. Corruption po. Ang sabi ni Rainier Manabat de Vera. Alright. Okay. Tama yung mga sagot natin na yan. Women rights, okay, corruption, online classes, lahat yan ay pasok sa ating isyung panlipunan. Okay. Korupsyon sa pamahalaan, ang habol ni Annabel Olave. Sunod, Tutor Carl, ang isyung pangkalusugan. Ito yung mga issue na may kaugnayan naman sa health
natin na maaaring nakakabuti o hindi nakakabuti sa mga tao at sa lipunan sa pangkalahatan. Sobrang katabaan or obesity, tsaka malnutrition. Tutor Carl, habang naghihintay tayo ng example mula sa kanila ng iba pang isyung pangkalusugan, nung estudyante ka ba, Tutor Carl, nasubukan mo ang feeding program? Kasi ako nasubukan ko. Hindi ko siya nasubukan, pero ang Department of Education ay meron tayong school-based feeding program. Ayan. So gumagawa tayo ng paraan ng ating kagawaran ng edukasyon upang masugpo, no? Upang ma-improve yung malnutrition sa ating mga kabataan. Okay, so kaisa ang mga guro sa programang iyan ng DepEd dahil sabi ko nga, Tutor Carl, ang edukasyon ang puhunan para sa mas magandang kinabukasan. Tama, Tutor Carl? Okay, ano kaya mga halimbawa pa ng isyong pangkalusugan? Okay. Kawalan ng trabaho ngayong COVID. Okay. Siyempre, pag wala kang trabaho, Tutor Carl, magkakasakit ka eh. Sino bang hindi magkakasakit, diba? Pag wala kang trabaho. Agree ka ba? Yes. Okay. Okay, iba't ibang uri ng virus gaya ng COVID-19 na tumbok ni Mary Jody Samantha Palma. So, ang daming variant, Tutor Carl, mukhang alpha hanggang omega, magkakaroon tayo ng variant. Yes. Ang hirap i-memorize. Okay, so nakakatuwa. Alright. Okay, punta tayo sa contemporary isyung pangkapaligiran. Ito naman yung may kinalaman sa kapaligiran at ang mga usapin sa pagpapaunlad at tamang paggamit ng ating kalikasan. Nandiyan yung mga halimbawa tulad ng global warming at paglindol. Ano ba kaya, Tutor Carl? Kanina nagkandak ang school natin ng NSED. Tama? Yes, yes. Ang National Simultaneous or Earthquake Drill. Tama, sir? Yes, okay. Yes. Ayan. At ito ay at itong NSED na to ay paghahanda, no, ng ating kagawaran ng edukasyon sa kung halimbawa magkaroon man ng sakuna katulad ng lindol ay handa ang ating mga mag-aaral at ang ating mga guro. Ayan. Tama. So, ang active ang mga diyan, memorize nila yan. So, ang mga sagot ni Rainiel, pollution, nandiyan ang sagot ni Pauline, pagbaha, sabi ni Josephine, ang issue ng dolomite. Okay, ang pagputok ng bulkan ni RJ Calaguas, climate change. Okay, so nakakatuwa, Tutor Carl, dahil talagang updated ang ating mga learners sa usapin pagdating sa kapaligiran. Okay, so ayan. So tayo susunod. May pangkalakalan, mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo, kasama rito ang mga usapin o isyung pang-ekonomiya katulad ng import-export. Tutor Carl, ikaw ba halimbawa ay nagna-9-9 sale, 10-10 sale, 11-11 sale? Ano kayang issue yun, sir? Tanungin natin mga learner natin habang naghihintay tayo ng sagot nila. Ano kaya sa tingin mo yun? Yes, ano kaya yun? Yung 8-8 sale, 9-9 sale, ano ba yun? Ayun. Ano yun, di ba? Yes. Di ba, sir, may ano yun? Ayan, sabi ni Rainiel. Okay, sabi ni Rainiel. Ayan, online shopping, sabi ni Rainiel. Sabi din ni Mary Jody, tama to, napapanahon to, pagtaas ng presyo, no? Yung price hike na tinatawag natin. Okay, yung issue din ng pagsuporta sa local products, sabi ni Kristen May Bernal. So, tama yun, no? So, Sir Carl, mark safe. 9-9, 10-10 sale. May ganun, di ba, kapag hindi ka nag-add to cart. Pero add to cart na lang nila ang itulay dahil dito mas maraming learning na makukuha. Okay, online shopping. So nakakatuwa, Tutor Carl, na sila ay may malalim or meron silang sapat na kaalaman sa mga issue patungkol sa apat na uri, no? Nandiyan din ang pagbaba ng stock market, sabi ni Annabelle and Rainiel, fake. Ayan, mga fake buyers po. No, issue nga yan, Tutor Carla, no? Yung bumibili online pero hindi pala itutuloy. False alarm. Okay. Okay, Tutor Carl, siyempre, at mga learner, importante din na alam natin kung saan sila pwede kumuha ng mga kontemporaryong issue. Tama? Okay.
Narito sa ating screen, yung tatlong pangunahing pwede nating pagkuhanan. Nandiyan ang print media, ang visual media, at ang online media. Okay. Sa ating mga learner, kapag kayo ay digital natives, saan kayo kadalasang kumukuha ng mga isyung kontemporaryo? Ikaw, Sir Carl, saan ka dyan? Tutor, print or visual? Tutor Lay, usually nasa online ako. Kasi digital. Yes, digital tayo ngayon. Sapagkat kasi yung print media, madalang na rin kasi tayo makapagbasa ng diaryo sapagkat hindi na masyado siyang accessible, di ba? Yung visual media naman, television is a good for source of this, pero madalang din kasi ako manood ng TV. No, usually Facebook, ayan, online blogs. Yung phone natin, we can access online media, social media platforms. Ayan, yan yung mga ginagamit natin ngayon para magkaroon tayo ng information and issue, of course. Tama naman, no? Talagang digital native. Okay, sabi ni Pauline, Twitter, Facebook, Twitter, okay, yan. Alright, very good ang mga sagot nila. No? So, karamihan ng learner natin, Tutor Carl, I guess ay online media ang kanilang primary source ng mga contemporary. Pero, nakakatuwa si Rainiel kasi sabi niya, visual po. No? Yung mga documentary, katulad ng mga documentation ng ating mga bigating mga news anchor like Ata Maraulio, we have there Karen Davila, and so much more. Even movies. Ako, Sir Carl, ang favorite kong movie ay na patungkol sa contemporaryong issue ay yung Marosa ni Jacqueline Jose na tumutukoy sa contemporaryong issue katulad ng corruption. But my favorite is the one by Lino Broca, ang Maynila sa kuko ng liwanag. Manila in the claws of light. Yan. Okay. Okay. Balita, sabi ni Annabelle, Twitter. Okay, very good, no? So, Tutor Carl, check natin ito. Ayan. Ito ang tanong ng bayan, Tutor Carl, at siya ng ating mga learners. Anong uri ng contemporaryong issue ang nais nilang bigyan ng solusyon sa kasalukuyang panahon? Okay? At bakit? Unahin muna natin anong issue kaya. Okay. I-chat ang sa chat box kapag ang gusto mo ay isyung pangkapaligiran. Number 2 sa chat box kapag ang gusto mong solusyonan ay pangkalusugan. Number 3, kapag ang gusto mo ay pangkalakalan. At number 4, kapag panlipunan. Sabi ni Rainiel, panlipunan. Okay. Sino pa kaya? Ano kaya ang nais nila bilang mga mag-aaral at bilang mga miyembro ng lipunang Pilipino? Ano sa tingin nyo ang uunahin yung bigyan ng solusyon? 1, 2, 3, or 4? Okay, sabi ni Mary Jody, it's number 2, pangkalusugan. Okay. Ano pa kaya? Number 2 din, sabi ni Kristen May Bernal. Pero sabi ni Josephine, panlipunan. Ikaw, Tutor Carl, habang naghihintay tayo ng sagot ng ibang mga learner natin. Siguro, Tutor Lay, dahil nga sa kinakaharap nating issue, pinakamalaki yung crisis natin ngayon sa COVID-19 pandemic, no? Siguro para sa akin, mauna muna yung pangkalusugan. Kasi kapag halimbawang na solusyonan natin itong COVID-19 pandemic, ay mas magiging maluwag na ulit at mas magagawan natin ng paraan yung iba pang mga isyung panlipunan na mayroon tayo. Kasi mahirap ngayon paano mo masusolusyonan yung isang issue ngayon, nasa loob tayo ng ating mga bahay, di ba? Dapat nasa loob lamang tayo ng ating bahay kung wala naman tayong gagawin sa labas. Ayan po. Oo. Diba? Sabi ni Kim Chiu, bawal lumabas. At sir, diba, Yes. Tutor Carl? Meron tayong mga IATF protocols alam na alam nila yan. Sabi ng mga learner natin, Tutor Carl, Benedict, Rian, Annabelle, Joni, Andrea, lahat daw ay number 2, pangkalusugan. Alam, Tutor Carl, agree ako dyan. Masabi ko lang na naniniwala kasi ako na dapat kalusugan talaga. Kasi a sound mind and a sound body. Tandaan natin, di ba, kapag tayo ay stress sa COVID-19, naapektuhan hindi lang ang physical health, pati ang mental health So kapag hindi tayo healthy, yung ating hindi stable yung ating pag-iisip because of the problem,
posible na magkaroon tayo ng maraming problema. Sabi ni Yarnella 4. Halos lahat, sabi ni Pauline, halos lahat po ng ibang issue ay nakapaloob sa number 2. Pag nasolve ang pandemya, madami pang ibang issue ang masusolve. Natumbok ni Pauline. Kasi interrelated yan di ba, Tutor Carl? Okay. Yes. So, very good ang ating mga learners. Okay. So, Tutor Carl, kailangan ma-check din natin kung talagang nagkaroon sila ng, kumbaga, thorough involvement sa discussion natin ngayon hapon, di ba? Kaya, ine-encourage natin ang mga learner na sagutin tong tayahin natin. Okay, bilang panuto, basahin ang mga sumusunod at piliin ang tamang sagot. Number 1, usapin sa kasalukuyan na nagdudulot ng talakayan at debate bunsod ng malaking epekto nito sa mamamayan at lipunan. Letter A, kontemporaryo. Letter B, issue. Letter C, kontemporaryong issue. Or letter D, isyung radikal. Lagay natin, learner, sa chat box ang number and then ang letter ng inyong tamang sagot. Ano kayang sagot dito? Okay. Okay. Alright. Nakakatuwa yung... Okay, number 1. Sabi ni Josephine, letter C. Okay. Ang sagot ni Josephine ay kontemporaryong issue. So, very good naman si Josephine, ano? Ganon din si Andrea. Letter C. Alright. Okay, Elise, Nicole, number 1. Letter C. Very good lahat sila. Tutor Carl. Okay, let's move on. Tama nga naman. Okay, for number 2, ang COVID-19 ay isyong pangkalusugan sapagkat ito ay sumasaklaw sa letter A, buhay ng mamamayan, letter B, moralidad, letter C, pisikal na kagalingan, letter D, kaligtasan ng buhay at katiyakan sa pisikal na kagalingan ng mga mamamayan. Ano kaya ang tamang sagot? Bakit natin sinasabi na ang COVID-19 ay isyong pangkalusugan? O, Tutor Carl, sabi ni Rainiel, number 2, D, Rian D, Nicole D, okay, John Steady, D. Okay, check natin ang tamang sagot. Very good. It's letter D. Okay. Let's move on to number 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa uri ng kontemporaryong issue? A, panlipunan. B, pambansa. Letter C, pangkapaligiran. Letter D, pangkalusugan. Okay, ano kaya? Letter ang hindi kabilang sa ating cluster of contemporary issues. Ang hindi kabilang. Lagyan natin number 3, letter B, sabi ni Rainiel. Ang active ni Rainiel, Tutor Carl Manabat. Nicole, B, 3B, Mary Jody B. Okay, check natin, Tutor Carl. Tama nga naman. It's pambansa. Okay, number 4. Ang mga susunod ay halimbawa ng print media kung saan ay maaari tayong kumuha ng sipi ng kontemporaryong issue maliban sa A, dyaryo, B, comics, C, magazine, D, Facebook. Anong sagot, Tutor? Anong tamang sagot? Napakahirap niyan. Anong tamang sagot? Okay. Number 4. Okay. Lagyan natin ang number, ha? Okay, letter D. Tama naman. Correct answer is D, Rainiel D, Mary Jo D. Okay, yes, ang Facebook. Bakit siya, Tutor Lay, bakit siya hindi print media, yung kanina? Dahil yun ay online. Online source. Okay. Okay. Number 5. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng visual media kung saan ay maaari tayong kumuha ng CP ng kontemporaryong issue maliban sa letter A, dokumentaryo, letter B, online blogs, letter C, pelikula, letter D, balita. Okay, ano kaya dyan ang hindi belong learners sa ating media source? Sabi ni Josephine, number 5, letter B. Okay, Rainiel B. Check natin. Okay, check nga natin. Tama nga naman, letter B ang tama. Kasi ito ay from the word itself, online vlogs. Okay,
Tutor ko, check natin kung ilan yung nakakuha ng 5/5. I'm very much excited. Feeling ko talaga mataas na nakuha nila. Tingnan natin, maaari ninyong i-comment kung ilan yung puntos na nakuha ninyo para sa ganoon ay malaman namin kung gaano ba kataas ang inyong natutuhan dito sa ating pagtalakay. Ayan, sabi ni Rainiel, 5/5 daw siya. Very good. Ibig sabihin ay natuto talaga si Rainiel. Si Mary, si Miesha, si Christine May, si Frian, si Nicole, si Justin. Very good. 5/5 sila. Naka-perfect score. At si Melissa. Ayan, 5/5 din. Pero Tutor Lay, kung hindi man sila nakakuha ng 5/5, okay lang din naman yon. Kasi ang mahalaga ay natututo tayo. Okay? Tama. Okay, very good. So congratulations sa ating magagaling na mga learners. Nakakatuwa na talagang tayo ay may napupulot sa ating e-Tulay session tuwing Webes. Okay? Yes. Ayan. Okay. Ayan, okay. At muli ay maraming salamat sa ating mga taga-subaybay mula sa iba't ibang paaralan. Nais ko munang magpakilala at magpaalam. Ako si Tutor Carl, ang program head ng e-Tulay online tutorial Araling Panlipunan para sa junior high school. At syempre, lagi na nating makakasama si Tutor Edwin at ang bagong tutor natin sa Araling Panlipunan 10, si Tutor Lay. Okay, muli ako si Tutor Lay, ang inyong makakasama sa Tambayang Iskopil. Laging tatandaan, sa Iskopil, ikaw, sila, ako ay mga Pilipinong sama-samang papandayin ang diwang makabayan, makadiyos, makakalikasan, at makatao. Muli, maraming salamat po. At para sa anumang komento o suggestion, mag-email sa edtech@deped.gov.ph. At syempre, next week ay aabangan ninyo ang panibago na naman nating pagtatalakay sa Araling Panlipunan 10. Kaya syempre, manood pa rin kayo sa susunod na linggo. At syempre, aabangan natin, Tutor Lay, sino ba ang susunod? Siyempre, kaabang-abang ang ating mga tutors mula sa senior high school na tatalakay sa Understanding Culture, Society, and Politics, Tutor Eric and Tutor Jocelyn. Okay. Muli, ako si Tutor Carl na nagsasabing Learning AP is a fantastic at a panalo. Maraming salamat! Bye po! Until next week. Bye-bye!